Kunin mo na lahat ng pera ko. Huwag mo lang akong saktan. Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Hanggat di mo bibitawan ang amo ko! Lalabas ang di namulok ko! Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita. Salamat. Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng kwento natin na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, hindi ko napansin. Nandyan ka pala sa aking likuran, Pipita. Umagang umaga nakangiti ka dyan. Ano bang magandang balita na ibabalita mo sa akin? Ikaw ang may magandang ibalita sa akin. Ikaw naman ang nandito sa bahay. Ay, may ibabalita ako sa'yo. Pero iwan ko lang kung maganda ito para sa'yo. Ano ba yan? Huwag mong sabihin na ikaw ang susunod na aalis dito. Oy, saan naman ako pupunta? Malay ko sa'yo. Baka papasok kang katulong sa ibang lugar. Ano? Sino pa ang mag-asikaso sa garden? Alangan naman na ikaw, ano? Ay, pwede naman na. Kahit babae ako, bakit? Kaya ko naman. Ano kaya kung magkatotoo ang sinabi mo? Ha? Gusto mo lang akong asarin na. Sandali lang kamutaw. Ano bang hinahanap mo? Kalendaryo? Kuwan kasi. Nagsabi na ako ng kalendaryo doon sa suki kong tindahan. Pero ang sabi, 3 buwan pa raw bago darating. Ano kaya yun? Ikaw talaga. Lagi mo na lang akong niluluko. Meron bang ganon? Matatapos na ang taon, hindi pa binibigay ang hinihingi mong kalendaryo? Teka. Tinitignan ko ang kalendaryong nakasabit. Ay nako, 2024 pa yan Year 2025 na. Oo nga no. Hindi ko pa napalitan. Palitan mo na. Kaya pala nagtaka ako. Ibang araw at pitsa ang nakita ko. Nung nakaraang taon pa pala yan. Kupal ka! Kahit saan tayo magpunta, hindi kita aatrasan. Anong gusto mong laban? Bugbugan? Karate? Kahit na gumamit tayo ng balsong o barel?
Ipinagmamalaki mong isa kang tunay na lalaki. Baog ka naman. Hindi ka matatawag na isang tunay na lalaki kung hindi ka makapagpanday ng anak. Bukas! Kung gusto mo, ibalibag ko pa itong telepono para makita mo. Sige ka. Ay, huwag mong sirain yung telepono. Kabago-bago niyan. Auditibo pala ng telepono itong hawak ko. Sino naman ba yung kasagutan mo sa telepono? Nakainom ka na naman. Si Molo. Napakayabang. Kinakalaban niya ako. Itong katawan na to, hahamunin niya. Hindi niya kaya ang mga muscle na to. Ano ba ang dahilan kasi ng hindi niyo pagkakaunawaan? Palagi naman kayong nagiinuman. Basta naiinis at kinasusuklaman ko siya. Magkikita kaming dalawa bukas. Magbuksing kaming dalawa. Ikaw talaga. Lahat ng kaibigan mo, kaaway mo. Si Torio, si Danilo, si Temyong, si Bardo. Si Josepino lang ang hindi mo nakakalaban. Baka siya na ang isusunod mo. Hindi mangyayari yan. Dahil magkadugtong ang aming bituka. Kamontaw, parang si Densyo yung narinig kong sumisigaw Parang lasing. Huwag mong sabihin parang, talagang lasing. Bumaba mula sa tuktok ng bahay nila. Pagkatapos, sinaktan niya si Kulasa. Ay, bakit naman na sinaktan? Ay, alam mo naman kung nalalasing ang taong yun. Wala nang pakialam sa mundo. Ipinagsisigawan na tunay siyang lalaki. Na wala siyang kinakatakutan daw. Hindi rin natatakot kay Kapitan. Anong hindi? Malayo pa si Kapitan, kumaripas na ng takbo kapag nakita niya. Walang magandang itudulot ng alak. Bakit kasi gustong-gusto nila ang alak? Sabagay, madalang lang naman ang mga ganyang pangyayari dito sa Bugyasan. Kung sakaling may manggugulo dito sa atin na lasing, hindi taga rito at yun ay dayo lamang. Ay, Diyos ko naman, Silya. Nininirbyos ako nung marinig ko ang asawa mo na nagsisigaw. Ay, sino bang kalaban niya? Simulo. Nagkasagutan silang dalawa sa telepono. Ay, akala ko kung anong nangyari sa kanya. Kasi ang lakas-lakas ng kanyang boses. Talagang gano'n ang boses niya. Sa katunayan, pinapatigil ko na siya. Sabi ko, mahiya ka naman. Parang wala kang pinag-aralan. Kung ganoon nakalaki at kalakas ng boses, ay kahit hindi siya nakikita, kung marinig ang boses, alam na namin na ang asawa mo na yun. Mabait naman siya kapag hindi nakainom. Talagang bagay sa kanya ang pangalang Leopard. Napanindigan niya ang kanyang pagkalalaki. Celia, ikaw naman ang sumagot ng cellphone ni Leopard. Nasaan ba siya? Tulog na siya. Ang lakas nga ng kanyang hilik. Siya ba yung naririnig kong naghihilik? Ay sos, napakalakas naman yan. Parang ugong ng barko. Ikaw talaga. Palabiro ka pa rin hanggang ngayon. Huwag mo akong isumbong sa kanya, ha? Nagbibiro lang ako. Sa bagay, hindi naman siya marunong magalit. Maagang natulog ka mo. Oo, kasi nakainom. Nagkasagutan nga silang dalawa ni Mulo. At hindi ko alam kung anong dahilan.
Kasi magkaribal ang dalawang yan. Joke lang. Huwag mo kong isusumbong ha. Binibiro lang kita. Sige. Bye. Ano bang nangyayari sa'yo, Leopardo? Kay aga-aga, nagagalit ka na naman. Ay, ninenervyos na si Tasing sa kakasigaw mo sa kanya. Paano hindi masisigawan? Ang kupad kumilos ng katulong na yun. Kanina ko pa sinabi na ipagtimpla ako ng kape. Paano kanya maririnig? Nagdidilig ng halaman. Nasa labas ng bahay. Ikaw kasi, ang tagal mong magising. Hindi nga ako marinig. Ang lakas-lakas na nga. Ikaw naman kasi, hindi ka man lang makapagtimpla ng kape mo. Ayan na sa harap mo. Ako na nga lang. Ba't mo ako ipagtitimpla? Bakit? Ayaw mo, senyor, na pagsilbihan kita? Siya nga pala. Tumawag pala si Josepino kagabi. Maimbing kasi ang tulog mo, kaya hindi na kita ginising. Ang lakas pa ng hilik mo. Alam ko na kung bakit tumawag. May pinaplano kaming negosyo ng kaibigan kong yon. Kung sakaling papatok ito, milyon ang kikitain namin dito. Ay, sana naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Alam mo, lahat ng kaibigan ko, si Josepino lang ang naiba sa kanila. Sina Toryo, Temyong, anak ko ang yayabang ng mga yon. Lalong-lalo na si Leong, isa pa yon. Wala sila sa kalingkingan ni Josepino. Damay lahat yang kape mo malamig na. Oo, lumamig na dahil inihipan ko kanina. Napasong ang aking dila. Malas mo. Ang aga-aga kasi, nagagalit ka. Ay, nakakagulat ka naman. Muntik nang mahulog ang aking puso. Para yun lang nagulat ka na kaagad. Mabuti na lang at nakita kitang lumabas sa bahay nila Leopardo. Kilala mo pala ako. Parang celebrity ako, no? Josepino, ikaw pala? Akala ko hindi mo ako makikilala kanina. Ay? Si Leopardo. Hindi pa kaya siya nakaalis dyan sa bahay nila? Ay, hindi pa yata. May kasamang siksing babae. Si Celia yun. Sexy kasi hindi tumatanda. Ay, biro lang yun. Nandyan si Celia sa loob. Narinig na siguro ang pagbusina mo. Lalabas na yun. Kakalabas lang ni Leopard. Kung maaga ka sana, naabutan mo siya. Hindi mo ba sinabi sa kanya na pupunta ako ngayon dito? Sinabi ko nung nagkakape siya. Nakalimutan siguro nung may tumawag sa kanya. Pagkaligo, nagmamadaling umalis. Saan kaya pupunta ang taong yon? Hindi kaya magkikita silang dalawa ni Mulo? Palagay ko, hindi. Baka tutuhanin niya yung banta niya. Napapatayin niya si Mulo. Kung ganun, hindi na ako magtatagal. Babalik na lang ako dito. Sige, sasabihin ko sa kanya. Kailan ka babalik? Tatawagan ko siya mamaya sa kanyang opisina. At babalik ako dito para makapag-usap tayo ng masinsinan. Maaga kong natapos ang aking trabaho
namutaw, kaya pumunta ako dito sa garden. Nagdala na lang ako ng merienda niyo dito. Merienda? Uy, nagdala ka ng merienda? Ay, ako nga ang nagdala ng merienda. Kaya makikimerienda na ako. Ayaw nga pala, pwede na bang pitasin yung mga tanimaw? Ay, oo, bukas pwede nang pitasin mo yan. Nakausap ko nga ang mga kasama ko. Mahal daw ang gulay ngayon. Sige, tutulong ako. Ha? O sige, ikaw bahala. Pipitasin ko ng mga gulay para magkapira. Pasensya ka na kung pinaghintay kita ng matagal. Medyo matagal kasi yung aking pinuntahan. Iba talaga ang negosyante, ano? Ang papasok lang na pera ang kanyang iniisip. Pero mag-ingat ka. Yan ang gusto ko sa'yo. Laging may malasakit. Tunay na maaasahan. Tunay na kaibigan. Anong klaseng negosyo ang pag-uusapan natin, amigo? Sige. Makinig ka, amigo. At sana huwag kang magugulat sa sasabihin kong ito sa'yo. Ano naman yan? Pagawaan ng baril o pagawaan ng shabu? Nagpapatulong kasi yung kaibigan ko. Kulang daw yung kanyang puhunan. Tatlo tayong magkasoso niyan. Malaking negosyo ba yan? Anong klaseng negosyo yan? Parlor daw. Ano? Parlor? Muntik ka ng mabulunan, amigo. Baka iniisip mo na bakla ako. Tunay akong lalaki na kagaya mo. Yung kaibigan ko ang bakla. Umalis siya dito kung yan ang gusto niya. Ipinapakita lang niya ang kanyang katamaran. Sabihin mo sa kanya, magpatiwakal. Yan ang pinakaayaw kong ugali mo. Parang wala kang pinag-aralan. Yang lumalabas sa bibig mo, parang demonyo. Hay nako, paano kasi? Yung katulong na yon ang palagi nating pinag-aawayan. Maging mahinaon ka sana kung utusan mo. Pag umalis yan, mahirap nang humanap ng katulong. Anong gusto mo? Magpakumbaba ako sa kanya. Ikaw ang makiusap sa kanya kung gusto mo. Marami namang tutulong sa akin dito. Andyan si Elyong na pwedeng tumulong sa akin. Akala ko ba may alitan kayong dalawa? Hindi pa nga kami nakapag-boxing na dalawa eh. Matatalo yun sa akin. Ano kaya kung si Josepino na lang ang kausapin ko? Bahala ka. Subukan ko ang kausapin si Tasing. Masipag din yun. Talagang tinutuo mo ang pagtulong dito sa garden, Ang aga mong pumunta rito, Pipita. Siyempre naman. Walang silbi ang aking pagtulong kung late akong papunta. Sa bagay, may katwirang ka. Magkahatid ng merienda natin si Auntie Dudang mamaya. Pero makikisabay ako pa uwi, Kasi tutulong ako sa kanila ni Snow White na magluluto ng pananghalian natin. Yung apo niya, nagtawag sa kanya, mistisang bangos. Paano kasi ang puti-puti? Alam mo, nagtataka ako doon. Kulay kayo manggi naman si Auntie Dudang. Magkasing kulay silang dalawa nung kalabaw sa Ilocos, yung apo niya. Oo.
Nakita ko na rin yun. Daldal ka ng daldal. Magtrabaho ka na nga. Nakita na naman tayo, Josepino. Araw-araw kaya tang pumupunta dito sa bahay ni Leopard. May pinag-uusapan kami kasing negosyo ni Leopard, Juliana. Baka pwede ako dyan. Baka para magkapera naman ako. Marunong ka bang manggupe? O kaya magmanicure? Bakit niyo ako tinatanong kung marunong ako magmanicure at manggupit? Kasi parlor ang pinag-uusapan naming negosyo ng kaibigan kong si Leopard. Ano? Parlor? Nagulat ka. Parlor ang ipapatayo naming negosyo ni Leopard. May kaibigan kasing bakla si Josepino. At nagpapatulong kasi kulang daw ang kanyang puhunan. Malaking parlor daw yon. Sa katunayan, karamihan daw na customer nila ay mayayaman. Kung ganoon, malaki ang kanilang kikitain doon. Kasi malaki ang kanilang singil. Mabuti naman at pumayag si Leopardo. Walang inaatrasan ng asawa ko, basta pagkakapirahan. Sa bagay, hindi naman ako naniniwala na bakla si Josepino. Kasi magaling daw sa karate. Yan din ang naririnig ko. At isa pa, yung bakla daw na kaibigan nila ang mamamahala. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo siyang pakiusapan. Pupunta dito yon kung gusto niya. Pinakiusapan ko naman siya. Hanggat wala tayong mahanap na kapalit, huwag muna siyang aalis. Si Juliana muna ang kunin mo. Kung gusto niya. Di ba magaling magchismis yun? Yun lang ang alam niyang gawin. Subukan kong kausapin. Sige. May darating akong bisita mamaya. Hindi ko pa naihanda yung feasibility study. Tawagan ko nga si Lyong. Sana sagutin niya. Ayan, nagre-ring na ang kanyang cellphone. Hello. Lagi na lang kitang pinaalalahanan. Ano? Nandyan si Molo? Ano? Gusto niyong pagsusuntukin ko kayo, ha? Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.